Magandang umaga ho sa atin lahat. Isang malakas na palakpak sa kabila ng mainit sa labas. Naririto tayo, malamig dito sa bulwagan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay nagbibigay ng ginhawa sa bawat isa sa atin na may pananampalataya. Sige po at tayo po ay tumayo upang manalangin para sa kanyang kaluwalhatian. Isang ulit, malakas na palakpak para sa Panginoon. Sige po at tayo po ay mananalangin. Panginoon ko Diyos, marami pong salamat at muli po kami naririto sa iyong bulwagan upang alayan ka namin, Panginoon, ng pagpupuri, pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigyan mo po kami ng lakas. Hindi po, Panginoon, naging sagabal. Kung ano man, Panginoon, ang kainitan ng panahon, ito po ay wala pong magiging istorbo po sa amin. Upang ikaw po, Panginoon, na isambahin. Sapagkat, Panginoon, ang mawala kami sa iyo, Panginoon, ay isang pagsisisi. Lord, sa oras na ito, naririto po kami upang papurihan ka, pasalamatan, luwalhatiin, maitaas lamang, Panginoon, ang iyong pangalan. Awitan ka namin, Panginoon, naway ang aming pong puso ay mabuksan mo na may pananampalataya. Humihingi po kami, Panginoon, sa iyo ng kapatawaran sa mga nagawa namin pagkakasala. Na minsan, nagiging paulit-ulit na nasasabi namin sa iyo, patawad, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ay napakabait na Diyos na laging nakalahad ang kamay upang muling tanggapin kami, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, buksan mo, Panginoon, ang aming pong mga puso at isipan upang makinig ng inyo pong mga salita na dapat naming unawain, ilaan sa amin pong isipan, puso at sa buhay. Dahil ang aral mo ay buhay, Panginoon. Naway, bigyan mo po kami ng lakas na loob kung ano man mga pagsubok na nararanasan ng bawat isa sa amin. Hindi lang ho rito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon. Naway, wag po sa na kami makakalimot sa iyo na ikaw po'y tawagin namin, humingi ng gabay. At lalong-lalo na po, Panginoon, kung ano po, Panginoon, ang aming po nakakamtan, nabigyan ka namin, Panginoon, ng pasasalamat. Panginoon, bigyan mo po kami ng iyong espiritu sa bulwagan na ito, Panginoon. Dahil, Panginoon, ikaw lamang po, Panginoon, kung wala kami, kung wala ka, Panginoon, wala po kami magagawa. Salamat, Panginoon ko Diyos. Naway ang aming pong pagsasamba ngayon ay may pakinabang sa bawat isa sa amin. Mabibitbit namin, Panginoon, ang iyong pagpapala. Kung ano man, Panginoon, ang aming daladala ay inilalatag namin sa iyo. Naway mapaltan ho ito na kaginawahan, kasayahan at kapayapaan, Panginoon. Naway wala pong magiging istorbo sa aming pagsamba ngayong oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Basahin po natin ang 2 Corinthians 13:14. 2 Corinthians 13:14. The amazing grace of the Master, Jesus Christ, the extravagant love of God, the intimate friendship of the Holy Spirit, be with all of you. Praise to you, O God. Praise to you, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon ko Diyos. Dinadakila ka namin ngayon, Panginoon. Maraming salamat sa magandang araw na binigay ninyo. Our glorious King who rules the nation with truth
truth and justice. You are mighty. You are strong. You are an amazing God. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You will lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who rules the nations with truth and justice? Shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You will lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy of this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You will lay
kayo ay napakadakila, Panginoon. Kayo ang aming manunubos. Kayo ang aming sandalan, kaibigan, Ama. Panginoon, maraming salamat sa lahat-lahat ng biyayang binibigay niyo sa amin, sa inyong pagmamahal na walang kapantay, Panginoon. Tanging sa piling niyo, Panginoon, kami ay namamalagi. Kami ay nakahanap ng biyaya, kapayapaan sa inyong kanlungan, kasiyahan, Panginoon, na walang ibang nagbibigay kundi kayo lamang. Walang ibang makakapantay, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa amin. Muli, Panginoon, sa umagang ito, ang aming alay ay aming puso't isipan, Panginoon. Lahat-lahat ng aming mga nagawang pagkakamali, itinataas namin sa inyo. Kayo po ang maglinis ng aming puso, Panginoon, ng aming diwa. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong biyaya, sa lahat-lahat ng pagmamahal ninyo sa amin. Sa
God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Truly, Lord, you are good to us. Maraming salamat sa lahat ng biyaya, papuri. Sa inyo lamang po ang pinakamataas na papuri. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Siya nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Let us all pray. Father, we thank you. Pinupuri ka namin to the highest place, O God, na sa bulwagang ito, kayo po ang siyang patuloy na maluklok. Kayo ang maitanghal. Kayo ang mapapurihan. Lahat ng kaluwalhatian, it belongs to you alone.
Lord Jesus, maraming salamat po dahil kayo ang magbibigay ng mensahe na pwede po namin kapulutan ng isang bagong pananaw, praktikalidad sa mga pamumuhay namin at hahayaan namin ang banal na Espiritu ang siyang kumilos ng may kalayaan. Buksan niyo po ang aming mga spiritual eyes and even our hearts na kayo po ang siyang patuloy rin na umupo sa aming mga puso. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-ibig. Sa pangalan mo lang, Panginoong Jesus, bilang sariling tagapagligtas. Amen. Alam nyo, pag ako'y nagpupunta ng sementeryo doon sa misis ko, parang dumadami yung mga kaibigan ko lalo. No? Kasi ang dami mga katabi roon, minsan nagkakasabay kami, nagkakakwentuhan kami. So, parang napakasarap pagka dumadami yung kaibigan mo. No? So, the more you have friends, the more lessen your kaaway. Tama ba? Agree tayo doon? Agree tayo. Pag dumadami yung kaibigan mo rin talaga, nalilesen yung mga kaaway mo. Now, sa spiritual na buhay ng isang mananampalataya, meron din talaga tayong tinatawag na friend of God. Dito makikita natin, what are the benefits when you are friends with the King? Siyempre, ultimately, ang tinutukoy na King dito, si Jesus. Sapagkat tayo raw ay itinuring na kaibigan ng Diyos, hindi na tayo kaaway. Consider na hindi na tayo kaaway ng Diyos. Yung galit at pot ng Diyos sa atin ay nawawala yun. Tingnan nyo sa mga political venue ng ating government. Kapag ang presidente ay kaanib mo, kaalyado mo, di ba? Lahat ng benefits meron ka eh. Pero pagka hindi ka kaalyado o ibang partido ka, wala kang mga benefits na makukuha doon sa nakaupo. And even sa mga mayor, barangay captain, lahat yan, parang kalakalan na yan eh, di ba? Pero ang pinakamaganda, the good news is, when God, tayo raw ay ginawa niyang kaibigan through His only begotten Son, Jesus Christ. So ano ba yung mga benefits? Yan yung ating tatalakayin sa oras na ito. What have we learned? Last Sunday, natalakay ko rito yung chapter 3 yata ng Roma. No? I was in a series preaching Romans. Yung buong Romans siguro pwede natin mapag-aralan. Last Sunday, makikita natin yung man's turning away from God resulted to depravity. Depravity ibig sabihin, lahat ng kabuktutan, kasamaan na pwede mong ginawa. Kasi malayo ka sa presensya ng Diyos eh. Alam niyo po ba talaga, kapag ang tao ay nade-detach tayo, detach, ibig sabihin, napapalayo ka. Tayo, ang laya natin kapag nagpipreach tayo. Si Paul nakakulong, naka-house arrest siya at may sakit siya. At ito yung sinasabi niya sa mga mananampalataya sa Roma. Sabi niya, ang Diyos Ama ang gumawa ng paraan para ang tao ay mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And it is by faith, faith alone, that saves someone who believes in Christ Jesus. Roma chapter 4. Now, pinasok ni Paul, ang buong Roma chapter 4, it's all about Abraham. Kilala natin si Abraham, tayo nakilala natin through Bible lang din eh. Pero yung mga panahon nila, yung mga Hudyo, kilala na si Abraham, a man of faith. Sabi dito, like Abraham, sabi ni Paul, tulad ni Abraham, everyone can be declared justified, right with God through faith. Kasi si Abraham nanalig sa Diyos nanampalataya siya eh. So, in example, sa buong chapter 4 ng Roma, si Abraham ang example ni Paul, ni Pablo. And before we go to chapter 5, ito ngayon yung message title. Yung mensahe pinamagatang, Friends with the King. Plural lang ginamit ko Friends with the King. So marami ngayon mga naging kaibigan ang Diyos at isa tayo ron. Romans chapter 5 verses 1 to 11. Iisa-isahin ko ano yung mga benefits na kapag ang isang tao nanampalataya kay Kristo Jesus. Anong meron tayong benefits? Di ba? Lahat naman tayo, nag-aasam tayo ng benepisyo eh. Kaya nga may benefits na tinatawag para sa atin yan eh. Favorable para sa atin yan. Di ba mga senior, dami yung mga favor eh. Alam niyo, pagka nag-senior ka, ang dami mga privilege. Pag pumunta ka na restaurant, lahat yan, di ba? O, di ba, ilang citizen na meron ng senior sa atin ngayon? 3. Filipino citizen, senior citizen. Ano yung pangatlo? Citizens of heaven. Yun yung pinakamaganda. Palakpakan nga natin si Lord. Naging citizens of heaven tayong lahat. Yun yung most privilege natin. And because naging kaibigan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. You know mga kapatid, pagka sinamarize mo itong preaching ni Paul, napakasimple lang eh. Parang sinasabi ni Paul,
Alam niyo naman talaga, kaya tayo naging kaibigan ng Diyos, na wala yung hatol sa atin, na wala yung wrath of God, yung galit, puot, no? Na nakapatong sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. And we are all free now. Libreng-libre tayo. Ito yung pwede nating baunin mamaya bago tayo umalis dito sa bulwagan na to. A right standing, ito yung pwede nating baunin. Pwede niyo picturean. A right standing with God brings joyful well-being. Pag tinranslate ko to, pinaliwanag ko to, yung katayuan daw natin. Kapatid, anong standing mo ngayon? Anong stand mo sa Panginoon? Right? Iba-iba naman tayo ng stand talaga, hindi naman pare-pareho eh. Pero ang titingnan natin dito, yung sarili natin, yung personal natin. Ano ba talaga yung standing ko with God? Yung totoong katayuan mo sa harapan ng Diyos, yun ang magbibigay sa iyo ng joyful well-being. Now, yung well-being na tinatawag, hindi lamang po ito, joyful heart ka, masaya ka, ano? Yung sinasabi na gano'n lang, hindi lang po. Yung joyful well-being, yung buong pagkatao mo, yung inner self mo, kung ano yung lumalabas, yung outer na pumapasok dito sa puso mo, that is the whole being na sinasabi. Hindi lang yung buo ka, maayos ka, maganda ang katayuan mo, buhay mo, yung kalusugan mo, hindi po yun. Yung well-being ng pagkatao natin. The next slide. Umpisa natin sa Romans chapter 5, verse 1. Tingnan sinabi ni Paul. Si Paul napakahilig lang magsabi ng kaya nga sa Tagalog. Sa English, therefore. May mga highlighted po ako. Tingnan nyo. Ibig sabihin, therefore, yung pinanggalingan ng chapter nito, conclusion niya ito dun sa chapter 4. Yung kay Abraham. It was like Abraham faith. Kaya si Abraham justified by God, napawalang sala si Abraham. Now sabi ni Paul, therefore, since we have been made right in God's sight, sabi ni Paul, now ngayon yung katayuan natin, sabi ni Paul, sa mata ng Diyos, sinasabi ni Paul sa atin, by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya nyo. Anong meron? One benefit na meron ng isang mananampalataya ni Kristo Jesus ay, basahin natin yung sinabi ron. 1, 2, 3. Yes, we have peace with God because of what Jesus Christ, our Lord, has done for you and for me. Alam nyo, kaya tayo nandito sa katayuan natin. It's all about the grace of the Lord Jesus Christ. Yan lang talagang katayuan natin ngayon. Kaya tayo nakatayo ngayon, buhay tayo. It's all because the grace of the Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, we have peace with God. Ano ba yung ibig sabihin ni Paul na kapayapaan? Now, ipapaliwanag ko, peace with God. Ano ba ito, Pastor? Ito ba yung hindi ako nadidistorbo, tahimik lang ang buhay ko? Is that the kind of peace with God? Peace with God, ang sabi rito, not just individual tranquility, but wholeness of God's favor. Yan yung napakaganda. Peace with God, ang ibig sabihin, being a friend of God, itinuring kang kaibigan ng Diyos, na-reconcile ka, nabalik ka, no? Nabalik ka sa presensya ng Panginoon, and then, you are on God's side. Yan yung peace with God. Eh, sino pa naman ang lalaban sa atin kung kakampi natin ang Diyos? Ang sabi niya sa Roma 8, di ba? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pa ang kaalalaban sa atin? Wala na. Why? Because Jesus Christ is the supreme power of all. Siya po ang pinaka-supreme power, si Jesus Christ. Kung kakampi natin siya, nasa side tayo ng Lord, kaibigan pa tayo, reconcile tayo, ano pa ang hahanapin natin? That we have peace with God. Palakpakan natin si Jesus Christ. Tinan niyo ako, may kapayapaan. Right? Sa kabila, sa dami ng pait, kirot, hapdi na dinanas, pero I have peace with God. Kasi anong gagawin mo? Bumukbuk ka. Right, mag-iiyak ka, pwede rin naman. Pero pagka naalala mo ito, meron akong peace with God. I am a friend of God. Di ba kinakanta natin, I am a friend of God. Yes, we have the privilege. We have the God's favor. Ang sinasabi rito, yung wholeness ng pagkatao ni Kristo Jesus, ibinigay sa atin. Tayo itong makasalanan, ito si Jesus na matuwid, malinis, right? Ano sabi ni Jesus Christ? Palit tayo, anak. Akin na yung kasalanan mo, akin na yung karumihan mo. Ibibigay ko sa iyo ang kabanalan ko. Nagpalit tayo ngayon. And that is the peace with God. We have the wholeness, God's favor na nakuha natin. Nagpagal ka ba, kapatid? Di ba hindi? Anong ginawa mo? Nanampalataya ka sa puso mo na si Kristo Jesus tinanggap mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas mo. There is no other way. Jesus is the best way.
Verse 2. Sabi ni Paul, verse 2, because of our faith, dahil sa ating pananampalataya, Christ has brought us into this place of undeserved privilege. Actually, hindi talaga natin deserve. Ang sabi ni Paul, actually, mga lugar nyo ngayon pribilehiyo yan, pero hindi dapat sa inyo yan. Sabi niya, nasaan kayo ngayon? Where we now stand and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Imagine natin, nagkaroon pa tayo ng sharing sa God's glory, sa kaluwalhatian ng Diyos. Saan ka pa? Kumbaga sa parang nakapak na tayo sa isang lalagyan, nandoon na lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Lahat ng masasarap, nandoon na. Ang sabi ni Paul, dinala ka ni Kristo Jesus. Although you are undeserved. Pero ang sabi niya, confidently. Kapatid, confident tayo dapat. And we have joyfully, looking forward, na habang nabubuhay tayo ngayon, nakikihati tayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. It's all because Jesus Christ alone. Sa pamamagitan lang ni Kristo Jesus, dapat siya lang ang maluwalhati talaga Kasi siya ay namatay dito Pero dahil tinanggap natin, nanalig tayo rito, kasama tayo. Sinasabi ni Paul, kasama kayo dyan. Walang puwera-puwera. Ang bigat lang minsan mga kapatiran ang namamwera. No? Yun naman bigat. Pero si Jesus po hindi. Sinasabi ni Paul. Verse 3. Ang sabi ni Paul, we can rejoice. Yan. We can rejoice. Alam niyo yung Ken sa salita, C-A-N. Kung minsan na may misuse ito Mga bata, di ba, nung na-elementary tayo yata, can I go to toilet, ma'am? Di ba, ganun ba ang sinasabi natin? Which is wrong grammar. What is the use of can? Pag sinabing, we can rejoice, kasama tayo dun. May kakayanan ka, kapatid. Ang right grammar, sabihin mo, ma'am, may I go out? Tama? Ma'am, may I go out? Pero pag sinabi mo, ma'am, can I go out? Parang di ba? Iba yata. Ang sinasabi ni Paul sa verse 3, we can rejoice too. Pwedeng-pwede tayo, may kakayahan po tayo. Nanampalataya kay Kristo Jesus. Uupuhan na lang ba dyan sa silya mo? At nanampalataya ka na Ligtas ka na Ganun lamang ba yon? Meron tayong rejoicing mga kapatid. At yan yung magandang privilege natin. Yung benefits ng isang mananampalataya. We can rejoice. Sabi rito, we can run into problems, yes, and trials. Alam niyo, ang pagiging mananampalataya, hindi ayahay, hindi siya bed of roses. No, ang sinasabi ni Paul, yes, may problema kayong dadanasin, may trials kayong dadanasin, pero alam ninyo that they help us develop endurance. Ano sa Tagalog? Kapag ka nakakapagtiis tayo, dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, nade-develop daw yung pagtitiis natin. Nagiging matatag tayo. At kapag ka nagiging matatag ka, verse 4, ang sabi rito, and endurance develops strength of character. Tingnan ninyo, nababago yung character natin, nagiging maganda ang positibo yung character mo, and character strengthens our confident hope of salvation. Di ba parang napakalaki, we have a great hope of salvation na kay Kristo Jesus lang, nakaatang lang sa Kanya. Alin, kung tayo lang po aasahan natin sarili natin, wala po tayong great hope, wala tayong confident mga kapatid. Kahit anong yaman natin, kahit anong bait mo. Kung wala kang Kristo, yung great confident na ito, yung hope natin, hindi natin makakamtan yan. At the end, fail pa rin tayo. Kaya nga iba sa huli, doon nila hinahanap ang Diyos Bagamat hindi pa naman hulihang lahat, may pag-asa pa rin. But ibig sabihin, ngayon na malakas tayo, meron tayo mga bagay na hawak natin ngayon na sana, we have a great and confident hope of salvation. Verse 5, ang sabi ni Paul, and this hope, yung pag-asa raw na yun, yung hope of salvation, sabi niya, will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with love. Ang sabi ni Paul, ang paliwanag ni Paul dito, yung great hope na yon, hindi yung nagli-lead sa disappointment. Because yung nag-encourage sa atin yon. At habang na-encourage tayo, kasi mahal na mahal tayo ng Diyos because of His only Son, ang sabi niya, iniwanan pa nga tayo ng Holy Spirit, di ba? Alam niyo ba sa Bible, sinasabi, ang Holy Spirit, siya yung guarantee. Pagka bibili ka ng isang unit ng condo, di ba? May nagda-down ka. Pag nag-down ka, ibig sabihin, mine, akin na yan. Guarantee na akin na mapupunta yan. Kasi nag-down ka Tayo, binili tayo ng walang kasing halaga ng dugo ni Kristo, si Jesus, yes. But meron siyang iniwan sa atin yung Holy Spirit,
and that Holy Spirit that guarantee we are belong to Jesus. Kapatid, kay Jesus ka kabilang, hindi kung kanino man. Kaya tayo rito sa day by day, kabilang tayong lahat, una sa lahat, kay Hesus Kristo. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kabilang ka kay Hesus Kristo. Di po ba ang ganda? Yes. Kung meron tayong mapapabilang, hindi lang sa mga churches. Right? Unang-una, yung identity natin, yung citizenship natin, alam natin, I belong to Christ. We belong to Christ. Iisa tayong katawan kay Kristo Jesus. The verse 6, when we were utterly helpless, eto, ang sabi ni Paul sa verse 6, okay, nandoon ka sa panahon ng kahirapan mo, kapighatian mo, walang-wala ka maasahan. Ang sabi rito, Christ came at just the right time and died for us, a sinner. Can you imagine? Sabi ron, kahit nung hopeless na tayo, wala tayong pag-asa, walang tumutulong sa atin, si Kristo Jesus po ay dumating sa tama at takdang panahon. Right time, right place para tayo ay bigyan ng malaking pag-asa. Bakit? Siya ngayon namatay sa krus ng Kalbaryo. He died. No? Hindi po siya wrong timing. Laging right timing ang Panginoong Jesucristo sa bawat nilalang niya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na siya matagal nang mananampalataya, siya hindi pa mananampalataya. We cannot. Kasi may tamang panahon si Kristo Jesus sa bawat individual na tao. And He died for us as a sinner. Hindi siya namatay para sa matuwid po. Namatay po siya para sa hindi matutuwid na tao. Verse 7, now, ang sabi niya ngayon, most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. Sinasabi ni Paul, yes, pwede mong isaalang-alang ang buhay mo sa isang taong matuwid, right? Tama yung mabuting tao. Ano ba, asawa mo, mabuting tao asawa mo. I can die with my husband or wife. Pwede yun. Paano yung anak mo? Di ba, minsan pamimiliin ka pa. O, halimbawa, nalulunod yung asawa mo at yung anak mo. Papipiliin ka. Ang sabi ng asawa, yung anak ko na lang kasi salba yung asawa ko eh. Papipiliin ka pa. Si Jesus po hindi. Namatay po siya para sa lahat. Lalo sa mga makasalanan. Verse 8. Ito yung pinakamaganda. One of my, pag binulay-bulay mo. Sabi sa verse 8, but God showed His great love for us, sa ating lahat, by sending Christ to die for us while we were still sinners. Ganda ng verse na ito. Bulayan ninyo sa bahay pagdating niyo mamaya. Oo nga, nung araw na ako ay namumuhay sa dating ako, yung dating hindi pastor ako, si Ronnie Boy, namumuhay ako, namatay na pala si Kristo Jesus. Ba't di ko alam? Di ba ganyan? Ba't di ko alam? Namatay na pala siya sa akin. Noon pang ako'y makasalanan, namumuhay ako, depravity ang buhay ko, wala akong ginawa kundi kabuktutan, kawalang hiyaan, lahat na yata ng kasalanan ginawa ko. Pero si Kristo Jesus pala, namatay na. Can you imagine? Namatay na pala siya sa akin. Now, nung nakilala ko siya, nakilala natin siya, ito ngayon, nalaman mo ngayon kung gaano kakamahal ng Diyos. Right? Ito yung sinasabi ko kanina, yung right standing natin sa Panginoon. Papaano ba tayo tumatayo ngayon sa harapan ng Diyos? Dahil ba sa sarili nating gawa? Good deeds? Wala kang inargabyadong tao? Wala kang tinatapakang tao? Hindi. It's all because Christ died for you and for me while we were still yet sinners. Lahat po tayo makasalanan. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin si Panginoong Jesus. Anong napala natin nung tinanggap natin si Panginoong Jesucristo? Noon pa pala, minahal niya na ako, namatay na siya sa akin. Sa verse 19 niyo, paganda na paganda eh. Ito yung mga benefits na sinasabi ko. Verse 9, and since we have been made right in God's sight by the blood of Jesus Christ. Ayan, yun yung naging nagtakip sa atin ngayon. Ang dugo ni Kristo Jesus ang tumakip sa mga kasalanan natin. That's why ang tingin sa atin ng Diyos Ama, matuwid tayo, wala tayong kasalanan. Nung araw kasi, pag nag-o-offer ang mga Israelita, yearly, nag-offer sila ng mga haing, mga tupa, baka o ano man yun. Yearly lang yun. After that, nagkakasala pa rin sila eh. Baga sa ang nangyayari lang, tinatakpan ng dugo ng hayop yung kasalanan mo. Iwiwisik doon sa sa box mercy. No, pagka, okay, maano ka na, malaya ka na, wala ka ng kasalanan. Anong kasunod? Gagawa ka na ng kasalanan. Di yearly, maghahain ka naman. Si Kristo po, iba. Nung mamatay si Kristo Jesus, para sa ating lahat, yung dugo niya, ibinuhos niya sa atin yun. Ang sabi roon, your sins wash away.
Yung dugo ni Kristo Jesus po. Can you imagine mga kapatid, yung kasalanan natin, tinanggal niya talaga, inalis niya, nilinis niya. Kaya nga we have the right God's sight by the blood of Jesus. At tayo nakakatiyak, ang sabi roon, He will certainly save us from God's condemnation. Yan yung sinasabi ko kanina, lahat tayo nasa condemnation. Pero dahil sa dugo ni Kristo Jesus, nawala na yung galit ng Diyos, nawala yung puot ng Diyos. Anong napalit sa atin? God's love, friend of God. Pagkakaibigan ka ng Diyos, lahat ng pribilehiyo ng magkaibigan, meron ka. Kung ano meron si Kristo, meron tayong lahat na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Grabe, no? Di ba grabe yung sinasabi ni Paul? Pero nung una, wala sa atin lahat yan. Wala tayong benefits sa ganyan. Pero now that we have benefits from the Lord Jesus Christ. Verse 10. Tayo ngayon, kaibigan na, sabi ni Paul, for since we are friendship with God was restored by the death of His Son while we were still His enemies. Kaaway tayo noon. Sabi roon, ang nag-restore sa atin, nagbalik loob sa atin, si Kristo Jesus lang. Kaya nagkaroon tayo ng pagiging relationship natin, kaibigan. Ang sabi dito, while we were still His enemies. Kanina, sinners. Kasi kung makasalanan ka, kaaway ka ng Diyos talaga. Ang presensya ng Diyos wala sa iyo. Kaya nga ang daming mga nagtatanong minsan, Pastor, bakit ganon? Buhay ko, nangyari pa ito, na-aksidente pa ako. Bakit ba? Ano man nangyari? Pag tinanong mo naman, yun pala kasi, tayo minsan may tendency talaga, lumalayo ang loob natin sa presensya ng Diyos. Paanong paraan? Kung minsan, di ba, nananamlay din naman talaga tayo, nanlalamig tayo. Alam niyo, ang salita ng Diyos, it is our spirit. The Word of God is spirit itself na pumapasok sa puso natin at yan yung nagpapatatag sa atin. Ngayon, kapag wala ka mga ministry, kaya ini-encourage namin ni Pastor Gami dito, try. Makibahagi sa mga ministry. Hindi po tayo mabubuhay nung nandyan lang, Sunday, uwi na, Sunday uli, uwi na. Join in the ministry. Yung fellowship, yan po talaga yung maganda. Ang siyang mananampalataya, napakaganda ng estado ng buhay mo, yung stand mo. Tingnan mo. May God's Word ka, may prayer ka, may testimony ka, may fellowship ka. Yung apat na yon, kapag ka nasa iyo, kapatid, ito ang mararanasan mo. Kakaroon ka ng kagalakan. Ang sabi rito, we will certainly be saved through the life of His Son. Paano ka magiging best friend ni Jesus Christ? Hindi mo naman siya kinikilala ng gusto. Kilala tayo, sigurado ako kilala tayo lahat ni Jesus Christ. How about us? Kilala ba natin talaga yung tagapagligtas natin? Baka naman tagapagligtas lang pagkakilala natin sa Kanya. How about the Lordship? Yung pagiging Panginoon niya sa buhay natin. Kaya lagi ko sinasabi, tayo sa puso natin maraming kwarto. There are many rooms in our hearts. Ano-ano yung mga kwarto na yan? Siyempre, pagkabisita lang ang trato natin kay Jesus Christ. Lord, pasok kayo. Sa buhay ko, tinatanggap kita. Yes, pinapasok mo, di ba? Now, pinaupo mo. Upo kayo. Pero Lord, huwag niyong papasukin yung kwarto namin. Ako muna doon. Secret lang, Lord. Ganun ba ang pagkakilaan tayo kay Kristo Jesus? Pag sinabi natin, tagapagligtas, Panginoon ang buhay natin, buksan mo lahat ng kwarto ng puso mo, kapatid. Hayaan mong pasukin ni Kristo Jesus yun. And malalaman mo, ma-experience mo, ang tunay na kahalaga na sinasabi nito ni Paul, we will certainly be saved through His Son, Lord Jesus Christ. Wala pong iba. The last verse. So now, ang sabi ni Paul, ngayon, we can rejoice. Yes. Anong nare-rejoice natin? We can rejoice in our wonderful new relationship with God. Hallelujah. Meron tayong wonderful and great new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God, not enemy of God. Napakaganda po. Pag tinayin niya, dati pala talaga akong kaaway ng Diyos. Kasi kapag kakaaway ka ng Diyos, yung galit at puot niya, nasa iyo na yun. Condemnation ang katapat mo, kapatid. Kaya nga, pagka ang sino mang nasa liwanag, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus, you are leading into the light, there is no condemnation. Asahan po natin yan. Sinabi niya ang sino mang nasa liwanag, na kay Kristo Jesus, wala ka na sa condemnation. Wala ka na sa katulan. At salamat sa Panginoon. Yan po na meron tayo. What are the benefits when you are friends with the King? Ang ganda na sinasabi. Nakita natin doon from verse 1 to verse 11. Napakarami mga kapatid. Kahit isa lang doon, siguro mapupuspos ka na ng kagalakan sa puso mo.
Hindi lamang kasiyahan, kundi galak na galak ang puso mo na mapaglilingkuran mo ang Panginoong Jesus. Ito pala naman yung benefits. Ang tao naman, pag walang benepisyo, di ba, tamad. Tamad, ano bang makukuha ko dyan? Di ba? Pero pag maraming benefits na makikita ang isang tao, naku, napakasipag. Katulad nitong sinasabi ni Paul, ano ba yung mga benefits na pwede natin makita kapag ka tayo ay, o makuha natin, kapag ka tayo itinuring ng Diyos na tayong lahat ay best friend niya. Anong challenge ko? Kanina, sabi ko, a right standing with God brings joyful of well-being ng isang tao. Kasi yung kabuuan natin, siya ang nag-create sa atin, di ba? Binuo tayo ng Diyos perfectly. Pero nung tayo nabuhay na tayo, imperfect ways na tayo sa buhay natin. Anong ginawa ng Lord? Naging imperfect tayo, di ba? He made a way again. Siya pa rin ang gumawa ng paraan para maging perfect pa rin tayo in the eyes of God the Father. And through His Son, His beloved Son, nabuong muli tayo. Yung sinasabi ni Paul, brings joyful well-being. Buong-buo tayo kaharap sa mata ng Diyos. Anong challenge ko? Enjoy. Mga kapatid, enjoy natin yung pagiging kaibigan natin sa Diyos through Jesus Christ. Kaya sinasabi ko kanina pa, kung anong merong benefit si Jesus Christ bilang anak ng Diyos, yung bugtong na anak, meron din po tayo niyan. Kung ikaw ay kapatid, friend ka ni Jesus, enjoyin mo. Enjoy friendship with God, your King, bilang Hari at Panginoon ng buhay mo. Tayong lahat ay yumuko sa presensya ng Panginoon. Sige nga po, lumuko tayo sa presensya ng Panginoon. Amang Banal, maraming salamat sa mensahe na pwede namin magamit kung ano man po yung mga hindi pa namin alam na benefits. And through our Lord Jesus Christ, patuloy niyo pong iparana sa amin, ipadama kung ano ang tunay na kahulugan ng kaibigan. At Lord, naniniwala kami sa mensaheng ito pwedeng may apply namin through practical applications sa mga pang-araw-araw na buhay namin. At hindi mo niloob na mapabayaan kami maging kaaway mo. It is your own way na kami ay mapabilang dyan sa iyong kaharian. At salamat sa bugtong na anak na aming Panginoon at sariling tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang nagbuwis ng kanyang buhay. At yung kanyang dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naglinis, nag-alis ng aming mga kasalanan. Maraming salamat. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, tunay na pagsamba, napakalaking pag-asa para sa amin. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Sa nga huling malakas na palakpak, parang mahina. Lakasan natin dahil nagkaroon tayo ng kaibigan. Katulad ng ating Panginoon Jesucristo. Salamat kay Pastor sa pagbibigay na ng mensahe para sa atin na napakaganda. Pamagato ng kanyang sermon ay Friends with the King. Friends with the King. Buong klase pagkaan Diyos sa Panginoon Jesus ang ating kaibigan. Wala akong iwanan to dahil madaling lapitan ng Panginoon Diyos. At sabi ko nga, lagi ho siya nakaabang sa atin sa pagkakamali natin, hingin ng tawad, andyan dyan uuli ang kanyang pagpapatawad. O sige po at tayo ay magkakaloob sa ating Panginoon, ang ating offering. I-stretch natin ang ating po mga kamay para sa ating offering. Panginoon ko Diyos, marami pong salamat at muli po kaming nakapakinig ng iyong salita. Na alam namin, Panginoon, ang buhay ay nasa sa iyong mga salita, Panginoon. Ganon din po sa amin, Panginoon, sa amin pong pagbibigay ng amin pong offering, mga tithes, Panginoon. Ito po ay amin pong buong pusong ibinibigay sa iyo, Panginoon. Ito po ay amin ibinabalik lamang po sa inyo dahil galing din po sa inyo itong amin pong ibabalik, Panginoon ko Diyos. Hindi lang ho itong pera ang amin pong iaalay sa iyo, pati na rin ho ang amin pong mga buhay, ang amin pong sarili. Maraming salamat po sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, at
Magbigay po tayo. Aking mga kamay, naghahandog tanging alay. Mula sa puso ko'y tigil, isasalamat na hatid. Upang salita niyo ay malaganapin, mapalawak ang makalangit na gawain. Tinig na umaawit, mapupuri ang inihahatid. Masasalamat ang sinasabi, kakalagay walang batid. O ang sayang ibinabalik, mga biyayang galing sa langit. Bunga ng mayaman, inyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamahina, ang aming dadalhin. Lahat na ito'y sa iyo din ang galing. Nakalaan tungo sa inyong gawain. Ayan po, pwede po tayo maghulog sa bangko po na pwede po tayo magbigay doon. Meron po tayong announcement. Ang announcement po natin ay kung sino yung pwedeng o gustong magbukas ng kanilang tahanan sa sambahayan, maaari lamang pong makipag-ugnayan kay Pastor Ronnie. Ito po yung Bible study. Kung gusto nyong mapag-aralan lalo, mapalapit tayong lalo sa Panginoon Diyos sa Kanyang salita, pwede po tayo magbukas ng ating pong tahanan para sa Bible study. At ito po ang Youth Fellowship every Saturday po. Meron din ng mga fundraising ang ating pong mga kabataan. Ang kanila pong fundraising ay activity ay ang Coffee Jelly. Sa Sabado ho ito, alas 4 ng umaga. Tulungan po natin ang ating pong mga youth na upang matuto na ho sila magkaroon ng pondo para ho sa kanilang activity. Maraming salamat sa mga kabataan natin at talagang napakasipag ho nila. Sa Miyerkules po sa November 1, wala po tayong May 1, sorry. May 1, wala po tayong midweek service. Baka ho pumunta kayo rito at meron ho kasi tayong Men's and Women's Fellowship. Ito po ay gaganapin sa Nueva Ecija. At ito po ay magaganap po ito sa May 1. Andiyan dyan, no? At pwede ho nating mapuntahan yan. Ayan no, yung lugar na pupuntahan. Leadership training po ito sa May 1, 2024. Kamaratuan, Nueva Ecija. 3 a.m. call time. Alis ho tayo rito, mga bandang alas 4. Kailangan alas 3 pa lang, meron na ho tayong sama-sama. At para pag-alis ho natin, sabay-sabay na ho tayo. Subukan po natin na makapunta. Kung hindi pa ho tayo nakakapunta sa Kabanatuan, puntahan ho natin sa kabila ng may kainitan. Pagka Panginoon naman ang kasama natin, wala ho yung init eh. Yung lamig ang mararanasan natin dahil ang Panginoon, ang Diyos, ang ating kasama. O sige po, at meron ho tayong first timer. Pagka ho tinawag ko pangalan, pwede ho siyang tumayo. Perlita T. Pablo. Sino yung Perlita T. Pablo? Kapatid na Perlita T. Pablo. Marami pong salamat at pagpalain ho kayo ng Panginoon at buti ho nakapunta ho kayo dito. Ito po ay simula ng pananampalataya ho natin at pwede ho kayo every Sunday. Kita-kita ho tayo. Pagpalain ho kayo ng Panginoon Diyos. Marami pong salamat sa inyo. Sige po. Tuloy pa rin ho ang ating mga pananamba tuwing Sunday. Ang first service po natin, alas 9 hanggang alas 10, every Sunday po ito. Second service naman ay 10:30 to 11:30.
O wag po natin kaliligtaan ang pagsamba sa Panginoon dahil ang nasa Panginoon, tiyak na ligtas sa bawat oras ng ating buhay. Ngayon naman tawagin ko na ho si Pastor para ho sa closing prayer. Service, magkakaroon po tayo ng meeting para makuha po namin yung ilan po talaga yung mga sasama. Kasi magpo-provide po tayo ng sasakyan. So yung another sasakyan po siguro magka-carpooling yung iba. Kaya nais ko po na imbitahan yung kalalakihan at kababaihan. After the second service po, dito tayo magbi-meeting tayo. Sa mga sasama po, pwede po kayong sumama talaga. At napakaganda po ng lugar. Huwag po natin ma-miss out. Minsan lang po ito dumating. Kaya grab the opportunity, sama-sama tayo, and we can have a fellowship. Makita po natin kung ano yung leading sa atin dito sa church. Makita natin kung saan tayo belong na ministry. Yan po ang layunin ng men and women natin. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa panghuli at pangwakas na panalangin. Loobin mong buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng lang hanggang walang papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, O Diyos, maraming salamat. Pinupuri ka namin. Nawa po ay patuloy na lumuklok kayo sa aming mga puso. Patuloy na magpakilala bilang tunay na magkaibigan. In return naman, Lord, kami rin po ay turuan ninyo kung paano kami lubos na magtiwala, maglagak ng pagtitiwala sa inyo. At sa tulong po ng Banal na Espiritu na siyang sumasa amin, ipaalala sa amin, to remind us always that you love us so much, Lord. Mahal na mahal mo kami, kaya dalangin po namin, patuloy na maghari kayo sa bawat isa. At sa bulwagang ito, akin pong itinatalaga ang aking mga kapatid sa pananampalataya. Bigyan mo po sila ng ibayong lakas. Sa panahon na to, Panginoon, sobrang init, pero ang dalangin namin, bigyan niyo po ang bawat isa, puspusin ninyo ng kalakasang pisikal, emotional, mentalidad at espiritual. Patuloy po na iparanasin niyo ang pag-ibig sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na aming Panginoong Kristo. Ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at ang pakikipisan ng banal na espiritu. Humayo kayo mga kapatid, bitbitin natin ang lahat ng ito ng isang tunay na kaibigan. Ang kapayapaan at ang pakikipisan, kaaliwan ng banal na espiritu ay sumainyong lahat. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa at katagumpayan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Kapayapaan ng Panginoon at ang Kanyang biyaya makamit na tunay sa
Jesus.